Ika nga nakasabihan, kung bato ang hanap mo, wag hanapin sa Senado. Let's now get updates from the Senate. And we have our Mojo mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, unang tanong, nagparamdam na ba si Senator Bato de la Rosa? Nako, Lord Denise, parang Halloween pa dito kasi so far ghosting pa rin si Senator Bato de la Rosa dito. Pero ang nasabi rin naman ni Senate President Tito Soto as earlier din and kahapon, kanina rin nasabi niya rin through a message sa media na nagpo-function pa rin naman yung opisina at yung mga staff nga ni Senator Bato, yung pagdating doon sa mga amendments on bills or acts na pinapalakad ng opisina ni Senator Bato, buhay pa rin talaga. Except lang, wala lang talaga si Senator Bato de la Rosa. Pero ngayon, mamayang alas 3 naman ng hapon, inaasahan din na magpapatuloy naman ang plenary session dito sa Senado. Wala pa tayong agenda pero possibly may mga certain bills pa rin or legislative inquiries na maaaring matalakay as well. We are still within the budget calendar for the anticipated approval and signing ng 2026 national budget. Pero kagabi, doon sa pinaka-budget amendments, marami-rami tayong narinig na mga proposal ng mga senador. So for example, for SP Soto, yung isa sa mga pinropose niya is for the CHED doon sa medical scholarship nila or yung implementation ng Doktor para sa Bayan Act. May proposal ng increase ng 185 billion pesos si SP Soto para doon sa programa. For the DOJ, sa construction and completion ng 2nd District Sorsogon Provincial Hospital, an amount of 300 million pesos. Marami-rami ito pero ito lang yung ilan sa mga babanggitin din natin ngayon. For Senator Risa Ontiveros naman, meron siya bukod doon sa kanyang inaasahan na pagpapalawig ng universal healthcare, sa education, meron siyang pinropose para sa DNR na additional funding para sa Sierra Madre Protection amounting to 3.5 billion pesos ito at may dedicated budget ito para sa 250,000 hectare multi-year restoration ng Sierra Madre as well as budget allocation para sa deployment naman ng forest rangers. For Senator Lacson, yung isa sa mga naging proposal niya, dagdag na 90.991 million pesos para sa Anti-Red Tape Authority, dagdag na 400 million pesos para sa Department of Transportation Cordillera Region Office, around 243 million pesos para sa Supreme Court's Judicial Integrity Office, and same goes din para naman dito kay Senator Alan Peter Cayetano, para naman dito sa Senador, may tatlong game-changing priority areas daw dapat na kailangang tugunan ang Senado. Number 1, rural development. Number 2, anti-stunting ng national program. And number 3, anti-stunting din on grassroots level. Pero so far, naging mapayapa namang naisara yung budget amendments kagabi. And then ang ina-anticipate natin, today masasara on second reading itong GAB. And then either this weekend, kung kakayanin, mapapaaga yung calendar, or by next week, third reading, and then BICAM, and then hopefully by December 29, permado na ang 2026 national budget. Oh, ngayon, a few minutes ago lang siguro, no, Merymon, isang mainit-init itong isyong ito para sa maraming walang tubig hanggang ngayon. Ano? Ang Committee on Public Services, si Senator Raffy Tulfo, ay ngayon pinapangunahan ang isang pagdinig na may kinalaman sa prime water. Nakaw! Kailangan daw managot. Ano mga napag-usapan, Merymon? Oh Lord, matagal-tagal na yung issue nitong prime waters and ngayon rumorolyo pa rin yung pagdinig ng Committee on Public Services sa Senado. And so far, ang isa sa pinaka-na-raise dito ni Committee Chair Senator Raffy Tulfo, una, sinabi niya, nag-conduct ng survey yung kanilang opisina at nakita nila na 61 out of 70 local water districts ay hindi na raw satisfied sa services ng prime water. 52 are currently already withdrawing na raw dito sa prime water at binalaan pa ni Senator Raffy Tulfo na kung hindi maiaayos ng prime waters yung kanilang serbisyo, especially mga contract nila, yung mga venture agreements sa iba't ibang mga local water districts, hayaan na lang daw na magkaroon ng maayos na withdrawal ang mga ito. Kabilang sa mga nakita natin na naglabas ng kanilang pag-anunsyo doon sa withdrawal nila is yung local government ng Quezon and yung Quezon Metropolitan Water District. At kinwestiyon din ni Senator Raffy Tulfo yung 1.34 billion pesos na net income taong 2024 ng Prime Waters na kung kumikita naman daw pala ng gano'ng kalaki itong Prime Waters, bakit hindi raw mailaan sa pagpapabuti o pag-aayos ng serbisyo. And for Senator Risa Ontiveros naman, yung isang na-raise kanina na question is tungkol naman doon sa mga consumer o yung mga tumatanggap ng serbisyo ng Prime Waters, yung iba raw lagpas isang buwan walang tubig.
pero sinisingil pa rin daw. So tinitingnan nila dito ngayon at inaaral yung posibilidad ng refund para doon sa mga konsumidor sa Prime Waters, and hindi raw dapat putulan ng linya ang mga ito. And so far kanina kasi puro questioning pa lang ng mga senador yung pag-raise nila ng mga concern. Ngayon parang nakita na natin sa start ng magsalita yung representative from Prime Waters. May tanong ka ba kay Mary Mon? May iba pa ba tayong abangan, Merimon, mula dyan sa Senado? So far, yung budget season tinututukan natin ngayon kasi wala pang ibang nakaschedule na committee hearings bukod dito sa public services and yung agriculture kaninang umaga. For tomorrow and on Friday, ang ina-anticipate natin yung reading nitong proposed budget. December 9, Tuesday next week, ina-expect natin. Kung hindi ngayon matutuloy yung on third reading, so by next week, third reading. And then around December 11 to 13, yun yung BICAM. And then December 29, hopefully signing ng 2026 national budget. Pero within those weeks, ang aantabayanan natin bukod sa magiging vacation ng mga senador, yung possible scheduling naman ng mga committee, especially ng Blue Ribbon Committee. Alright. Habang nakabakasyon kaya sila, kamusta yung mga tenant nila sa baba, no? Yung mga taga-Bulacan. Pero hindi ka pa rin ba sumisilip, Mary Mon? Oo, sabi pa ni Senator Rafi, binalaan niya nga rin yung representative ng Prime Waters na kung hindi raw masasagot ng maayos o hindi mabibigyan linaw itong mga queries ng mga senador, parang binalaan siya, ayaw niya naman daw siyang ipasite in contempt, ayaw niya naman daw siya masama at magpasko raw dito sa ilalim ng building ng Senado. The more, the merrier. merrier. Diba? Kung speak of Mary, maraming salamat sa iyo, Mary Mon Reyes, ang ating mobile journal sa Senado. Kaya yung party nila sa Senate, ano? Abangan na lang natin. Abangan natin yan. Okay. Padala ka ng hamon, Mary Mon.